umaga po sa inyo lahat. Mainchi. Umaga. Kumain na ho ba kayo? Dumating po ba yung Jollibee na pinadala ko? Makasarado pa siguro. Ayun, no? Sabi ko nga, pagdating ng kampanya, magkakaroon ng mga entablado, at yung iba sa inyo marami, hindi pupunta. Sapagkat, ayoko nga makihalo-bilo dyan, ang cheap. Makikinig ako sa mga talumpati ng politiko. Kaya, gagawin ninyo, basta boboto ko kung sinong gusto ko, kung sinong kursunado ko, kung sinong naalala ko, yun ang boboto ko. Kahit hindi ninyo kilala kung anong edukasyon, anong plataforma ng gobyerno, itong baguhan ito, bakit itong mga takbo ito, ano bang gusto nitong gawin? At itong mga nakopo, mag-i-relect, ano bang nagawa nito sa nakalipas sa 3 taon o 9 na taon ng kanyang panunungkulan? Tama? Kaya itinataas ng JTP. Sa pamamagitan nito, pilit kong ihahatid sa inyong mensahe at mag-report sa inyo. Ilan lang po ito nilagay ko dito. Marami pa po tayong nabatas sa loob ng 8 taon. Ang nagawa nating batas ay halos 300 batas sa lungsod ng Maynila. Ito lang ilalagay natin 5. Unang-una, sa kung gustuhan natin maging malinis ang ating komunidad, ang inyong barangay, dapat magtulungan tayo. Gusto ni JTB maging malinis ang lugar ninyo para sa distrito at sa buong Maynila. Itong mga bahay nito, mga bahay ninyong tinitirhan. Pagkatapos ito, uuwi kayo. Maliit man o malaki, inuupahan man o pag-aari ninyo, mahalaga may bahay kayo. Tingnan ninyo ang bawat bahay na nakikita natin. Malinis ba ang harapan nila? May basura ba? May tambak ba? May gulong ba? Kung wala, ibig sabihin, tapat nila malinis. Tapat ko, linis ko, ordinance, dati slogan lang. Ngayon, batas na sa lungsod ng Maynila. Ipinagbabawal natin ang mga maruruming harapan at kung magiging madumi ito, sila'y maaaring kaparusahan, bigyan ng patawan at pasok ng parusa dahil hindi sila sumusunod sa itinakda ng batas natin ang tapat ko, linis ko, ordinance. Ang nanguna sa pag-akda ng batas na ito, kung bakit meron tayong batas na tapat ko, linis ko, ordinance, i-search ninyo sa Google. Ang nanguna sa pag-akda nito, konsihan ninyo sa Sampaloc, Maynila, si Councilor Joel JTB Villanueva. Isa. Pangalawa, may mga kaibigan kayo, bakla, tomboy, o miyembro ng LGBTQI community. O baka ilan sa inyo dito bahagi at parte ng mga grupong ito. Ang ibig ko sabihin, ayaw natin magkakaroon ng diskriminasyon sa kanilang hanay. Dapat respetuhin sila. Dapat patas ang pagturing sa kanila kagaya ng isang ordinaryong mamamayan sa lungsod ng Maynila. Ang ibig ko sabihin, dapat maprotektahan sila, lalo na sa aspeto ng edukasyon, hanap buhay, at pagbibigay ng kabuhayan. For example, estudyante mag-i-enroll at dahil bakla, ang kanyang piling-mata ay umaabot na sa kanyang kilay sa sobrang pinunti. Pero sabi ng registrar, bawal ka mag-enroll. Kasi yung itsura mo, bawal yun. Hindi siya dapat pigilan mag-enroll sapagkat karapatan niya yun. Bagamat siya inahanay sa LGBTQI, dapat payagan siya mag-enroll. Hindi dapat pagpasiyan ang kanyang itsura. Tomboy siya, nag-a-alter siya sa Jollibee. Sabi female. At dahil may siyang buhok niya, at kung magsalita siya parang lalaki, bawal ka kasi tomboy ka. Bawal yun. Sa pamamagitan ng naibasa nating batas o Anti-Discrimination Ordinance sa City of Manila, nagkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa lahat ng uri ng mga mamamayan sa lungsod ng Maynila. Hindi taga-Tondo, hindi taga Santa Mesa, hindi taga-Pandanan, hindi taga-San Andres, hindi taga-Santa Cruz, hindi taga-Quiapo, konsihal. Ang nanguna sa pag-akda ng batas na ito, kundi taga-Sampaloc, Maynila, at yun ay walang iba kung hindi si Councilor Joel JTB Villanueva ng taga-Sampaloc, Maynila. Medyo pinagtutulungan ng konsel niya, pero bibigyan kayo ng kwento dyan bago kayo mag-conclude. Kaya ako nagkakaroon ng ganyan siguro sa loob sapagkat ipinaglalaban ko kayo bilang mga taxpayer. Ha? Totoo ba yung JTB? Opo. Kapag pera ang usapin, lagi ko kayo pinagtatanggol sapagkat kayong lahat dito ay taxpayer. Hindi naman JTB, nangungupahan lang kami, mahirap na konti. Lahat kayo taxpayer, lalo na dito. Yung mga may pag-aari ng bahay. Bakit? Kasi pagkat kaya kayo taxpayer, kaya sinasabi mo sa may balik-balik, hindi ako taxpayer, mali. Lahat ba kayo kumakain ng Jollibee, McDonald's, nag-SM. Di ba pag bumili kayo, nakalagay sa resibo, meron ka? So you're paying value-added tax. So in effect, you are a taxpayer. So hindi ko pwede sabihin, hindi mo pag-aari ang bahay, hindi ka nagbabayad ng amilyar, wala kang business. Lahat kayo, kahit sa mga bata niya, they are taxpayer, you know. Kaya pagdating sa pera, pinagtatanggol ko kayo. Bakit ano nangyari doon?
may pinarili silang 85 million pesos at 71 million pesos for a total of 156 million pesos. Malaking halaga, tama? Sabi ko, sandali lang po. Sino po nagpaparilis niyan? City Development Council. Sino ang bumubuo ng City Development Council? Ayaw nilang sagutin. Pwede ko ba makita ang rekomendasyon na pinarelease to? Ayaw nilang ipakita sa akin. Anong klase yun? Hindi halal din ako. Pare-pareho lang naman tayong konsyal dito. Ano, kayo na nakakakita? Ako hindi pwede makakita. May tinatago ba kayo? So nagpumilit ako, hindi po tayo matutuloy dito hanggat hindi ko pa nahawakan ng papel na yan. So napilit ko sila. Napansin niyo na medyo nagkasagutan kami ni Vice Mayor. Ang sabi niya, o naman, nagsasalita ka na naman. Sabi ko, paano naman? Sabi niyo, bawal kayo makapag-debate, nakikipag-debate kayo. Sa Rules of Parliamentary Procedure, ang Vice Mayor, Presiding Officer, hindi ba pwedeng makipag-debate sa aming mga konsyal. Ang tanging role niya lamang ay Presiding Officer, ibig sabihin, i-recognize kami, yes, Councilor Villanueva, Councilor P.J. Bagasin, yes, Majority Floor Leader. Yun lang para magkaroon ng kaayusan. Pero pag sumama siya sa debate, may kinakampihan siyang panik, tama? Na hindi dapat mangyari. Kaya sabi ko, bakit nakikipag-debate? Kaya napilitin siya, yes, Councilor J.T.B. Villanueva, ipinalik niya sa akin. Sapagkat alam niya, nagiging partial na siya. Hindi na siya impartial. Kumakampi na siya na hindi niya maiwasan. Kaya, pinara ko siya. At dahil ibinalik niya sa akin, may narinig kayo sa kabila na hinaharang ako. Sa kabilang mikropono, tama? Point of order, Your Honor. Parliamentary Guru. Hinaharang ako para hindi ako magpapatuloy sapagkat may nadiskubre ako sa kinukuha kong papel. Unang-una, gusto niyo malaman kung sino yung humaharang sa akin na konsyal? Gusto niyo malaman? Taas nga po kamay ng mga marites dito. Oh, ito po ang pangalan po nung humaharang sa akin, si Councilor Philip Lacuna. Yung kapatid sa 6th District. Kaya pala. Now, may nadiskubre ako sa papel na hinanap ko. Ayaw niya akong pagsilitain sapagkat meron ako mabubulgar na lahat kami nagulat. At ang kinagulat namin sa papel na nakuha ko, gusto niyo malaman kung ano yung nilalaman nun? Gusto niyo? Taas ng kamay. Ayaw na yung tumaas ng kamay. Gumagano na kayo. Okay. Ito pa lang nilalaman ng papel. Tingnan po ninyo ha. O para hindi masayang itong kwentuhan natin na may kwenta. Ang nilalaman ng papel na ipinagtatanggol ko kayo, na ipinarelease ng 156 million, ang mga nakapirma at otorisadong pumirma ay ang mga sumusunod. Mayor Hani Lacuna. Tama naman. Kaya Mayor. Pangalawa, Architect Penis Lacuna. Yung kapatid, yung head ng City Planning Office. Pangatlo na nakapirma, Councilor Philip Lacuna, yung 6th District Councilor. Pang-apat, Councilor Lay Lacuna, yung presidente ng Liga ng mga Barangay. Pang-lima, Engineer Andres, walang pirma. So, 4 out of 5 ang nakapirma, isa ang apelyido. Tanong, hindi natin maiwasan mag-isip. Ang unang tanong, bakit puro iisa ang apelyido? Tama? Hindi pa ba sapat yung atin ninyo lang ang nandun, total siya naman ang mayor, at yung iba ay iba naman ang pumirma? Tama ba? Baka nag-iisip din tayo. Bakit? Pag nakapirma ba dyan, may makukuha ba? Siyempre. Maaari. Meron. Saan nyo ba pinirmahan to? Sa loob ng City Hall o sa loob ng bahay ninyo? Mga katanungan maaaring naglalaro sa isip natin. Magkakapatid eh. Kaya hindi ninyo maiiwasan si JPP na tumayo, ipaglaban, mag-usisa, maging fiscalizer, sapagkat pera natin lahat ito. Tama po ba? Natalo po kami sa botohan, kagaya ng inaasahan sapagkat silang mas maraming bilang at kami ang pakaunti. Pero isa lang ang tinitiyak ko, magiging proud kayo, kahit natalo kami sa bilangan, at least yung konsihan ninyong si JTB Villanueva tumayo at ipinaglaban kayo dahil yun ay mga pera ninyo. Tama po? Now, JTB, tapos na. Pag wala ang Vice Mayor, ang tinatawag nilang pumalit sa posisyon, si JTB. JTB, wala sila. Pag walang majority floor leader ng konseho, ang tinatawag nilang bumanap ng tungkulin, si JTB.
Kapag may inuusi sa provision, papeles, kontrata, District 2 Councilor, District 1 Councilor, District 3, ang tinatawag nilang bumasa, magkusisa sa kontrata, ang papasukan sa loob ng konsehal ninyo sa JTB. Ipinapakita lang dito, ang mga kapwa-konsehal natin sa ibang distrito ng Maynila ay malaki ang tiwala nila sa kakayahan ng isang JTB Villanueva. Tama po ba? Tama. Now, bilang pagtatapos, narinig niyo po yung AX, AKAP, at TUPAD. Diba sa social media, sa TV, lagi narinig eh. Marami nang umaangal, tama? Tanungin ko nga po dito, sino po dito nakakatanggap ng AX, AKAP, TUPAD? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Okay naman. Wala po akong sinasabi na bawal kayong makatanggap. Salamat ang may nakakatanggap na 5 dito out of 120 sa attendance natin. May 5. Tanungin ko yung mga hindi nagtaas. Sino po mga hindi nakatanggap dito? Taas nga kamay. Mga hindi nakakatanggap. Halos lahat. Ano po dahilan? Bakit hindi kayo nakakatanggap? Malakasan. Sila lang. Pinipili. Tama ba? Yan pinasagot ng mga kausap namin eh. Yan din, alam ko nahihiya lang kayo. O, kasi sabi ko nga, iba ang lugar ninyo. Medyo binas kayo. Totoo po. Pero sa balitay ko, totoo yan! Mga ganun pa eh. O, kayo. Opo, totoo po. Narinig nga po. Pero wala kayong pakailang. Bakit? Hindi nyo naman hihingin yan eh. Sa kaganda ng bahay nyo dito, pipila pa kayo doon, alam nyo, ibigay na sa mahihirap. Pero sa mga pinuntahan namin mga lugar na populated, big deal sa kanila yan. Pag nakita nila yung kapitbahay nila, may galing sa SM ng grocery, oil, saan galing? Nakakuha akong tupad eh. Sabi ng mga kapitbahay, sana all. Malakas ka talaga, Mare.